full of challenges. May mga challenges talaga na dumarating. May mga times kasi, minsan nandun na tayo sa comfort zone natin, parang kumbaga tapos na, okay na, hanggang dito na lang. Pero hindi pa po. Nabubuhay pa tayo rito sa mundo kasi gusto ni Lord, marating pa natin yung next level na nais ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi pa tapos ang buhay natin, no? Kaya tayo nabubuhay kasi meron pang mga bagay na gusto si Lord na ipagawa sa atin, iparating sa atin, mapagtagumpayan natin, maabot natin sa buhay na ito. Kaya nga, sa bawat larangan na dumarating sa buhay natin, huwag kang mabahala sapagkat si Lord ay inayos na po niya ang lahat ng yan. At kung meron ka mga challenges na dinadaanan sa buhay mo, huwag kang mabahala sapagkat hindi ka ipapatalo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka hayaan ni Lord, matalo ka dyan, ma-discourage ka dyan, ma-depress ka dyan. Gusto ni Lord, mapagtagumpayan mo yan. At after na mapagtagumpayan mo yan, ibang klase ka na kaysa sa iba. Kasi ikaw ay naging isang mananagumpay sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? At dapat natin malaman, after ng mga changes sa buhay natin, after ng mga challenges, there will be changes in our lives. Pagkatapos ng mga battles, mayroong mga blessings. Amen po God. Amen po ba? Pagkatapos ng mga testings and trials, there will be triumphs na mararanasan po natin sa buhay na ito. Minsan may mga pains, pero pagkatapos yan, may mga gains naman. May mga nakukuha naman tayong mga gandang mga bagay with regards to what we have faced sa ating mga buhay. At pagkatapos nun, meron namang magandang mga pagpapalang nilalaan. Amen po ba? Mga kapatid, the manifestations of the blessings of God ay pagkaraan po natin malampasan yung mga challenges ng buhay natin. May mga bagong pagpapala dyan si Lord. Amen po ba? Amen, Amen po ba? Katulad ng lagi lang natin sinasabi, halimbawa nag-aaral ka, pagkatapos mo mapasahan yung mga exams ng level na yan, next year, ibang level ka na. Kasi napasahan mo na. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Ganun din, tapos pagdating mo sa isang level na yon, bawa grade 10 ka na. Pagkatapos nung meron ka na naman mga exams, pag napasahan mo lahat yun, sa susunod, grade 11 ka na. Pagdating mo sa grade 11, meron na naman mga exam. At yung exam mo doon, hindi katulad ng dati. Iba naman. Amen po ba? Pero pagkatapos mo mapasahan, grade 12 ka na. Amen po ba? Ganon din po tayo. Minsan pansin natin, bakit nung bago akong Kristiyano, maliliit na nga mga pagsubok ko, ba't ngayon lumalaki? Kasi umaangat ka rin. Pati ang mga manifestation ng pagpapala ni Lord sa'yo, umaangat din. Amen po ba? At yung mga nilalaan niya sa'yo, kaya tayo dinadaan doon ng Panginoon. Kasi gusto ni Lord, pagdating ng isang malaking pagpapala, well prepared tayo, maganda ang puso't kalooban natin, hindi tayo magmamayabang, hindi tayo magmamalaki. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi may mga tao na kapag dumating na sa mga tagumpay na hindi well-developed ang kanilang mga character and attitude, yumayabang, tumataas ang ere, lumalaki ang ulo. Pero hindi ganito ang gusto ng Panginoon. Kasi minsan pagka dumating yung pagpapala sa isang hindi matured na tao, makikita mo, imbis na makatulong to sa kanya, imbis na maging grasya sa kanya, nagiging disgrasya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Katulad na lang sa mga material na bagay. Yung mga bata, hindi mo pwedeng bigyan ng kotse. Bisikleta lang. Amen ba? Kasi pag binigyan mo ng kotse yan, sa sobrang marugdog na yan, baka pag dinride nyo, mabubunggo yan. Kasi hindi naman pa niya kaya yun. Hindi pa yun ang level niya. Nakikinig po ba kayong lahat? But for sure, dadalhin siya ni Lord doon. Dadalhin siya ng Panginoon doon. Kaya yung mga magulang, kahit na mayaman sila, pag yung anak nila, 9 years old, 10 years old, hindi mo na lang binibigyan ng kotse. Bakit? Kasi hindi pa niya level nyo. Kinakailangan develop pa siya, mahugog pa siya. Siguro pagdating na niya ng 16, 18, yun, pwede na. Pero pag bata pa, alam natin, hindi pa pwede. Nakikinig po ba tayong lahat? Amen. Pero kaya nga sa bawat mga pagkakataon na dumarating sa atin, God is developing us para sa next level ng ating mabuhay. At naniniwala po ako na marami po sa atin, tumagal na tayo sa Panginoon, at ang Diyos ay meron ng nilaang mas maganda mga pagpapala para sa ating lahat. Amen po ba? At para sa iyo, meron nilaang mas maganda na ang Panginoon. Nagbibigay lang po ako ng ilang principles dito po sa ating binasa, tungkol po sa pagharap natin sa mga challenges of life. Number 1, dun sa verse 22, sabi rito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Mga kapatid,
Sa verse 22, the Lord will surely bring us to the next level of our lives. Kung paano itong mga alagad, sabi ng Panginoon, pumunta na kayo dun sa kabila. At yung maraming mga tao, pinauwi ng Panginoon, pero yung mga alagad, pinapunta niya sa kabilang ibayan. Mga kapatid, tayo rin. Dadalhin tayo ni Lord sa next level ng ating mga buhay. Kung meron man tayong mga dinadaan ng ilang mga testings, trials of life, those are moves of God for us to be unto the next level na inilalaan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Huwag kang magulubihanan, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat alam ng Panginoon ang ginagawa niya para sa iyo, para sa iyong promotion, para sa iyong pagpapala, para sa iyong next level. Amen po ba? Pag sinabi natin next level, it is next level of our blessings, next level of promotion, next level na mga dakilang bagay na nilalaan sa atin ng Panginoon. Hindi na po tayo katulad ng dati. Amen po ba? Just go, move forward kung dinadala ka roon ng Panginoon. At hayaan mo na gabayan ka ng Diyos sapagkat nilagay ka na dyan hindi para ipatalo, hindi para ibagsak, hindi para ma-depress, ma-discourage, mabigo, kundi inilagay ka na para magtagumpay ka sa buhay na ito. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Mga kapatid, alam niyo po ba lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay may mga layunin ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? No? Kaya kahit mga maliliit na detalye, may mga layunin dyan si Lord. Minsan may mga nakakaharap tayo, mga tao na nakakainis. Parang hindi natin kayang pakisamahan, no? Pero mga kapatid, dinarap ka dyan ni Lord para matuto kang lumawak ang pangunawa, lumawak ang pasensya. Nakikinig ko ba kayo lahat? At dahil uhubog ka ni Lord, how to deal with people. Kasi hindi lahat ng tao kamukha mo. Na minsan mabait, mapagbigay. Meron ibang hindi mapagbigay. Amen po ba? No? Meron mga tao na minsan, kung ikaw naman may palangiti ka, may mga tao hindi palangiti. Amen po ba? Kaya minsan mapapansin mo, bakit naman ganon? Ba't hindi ngumingiti? Talagang ganon siya. Ikaw na lang lawakan mo yung pag-unawa mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen po ba? Kaya nga yung mga sitwasyon ng ating mga buhay, mga kapatid, yan yung mga bagay na humaharap tayo dyan para meron tayong matutunan. At sa ganon, lahat ng yan ay nagde-develop sa atin into a Christ-like character. Sa isang character na katulad ng sa ating Panginoon. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya nga po, hold on, tawak lang. Amen po ba? Kaya nga si David, alam niyo si David, bago siya naging king, naging shepherd boy siya. At kung siya ay sinabing magiging hari, ay buhat sa pagiging shepherd boy, ay pumunta siya sa isang challenge, no, sapagkat in-anoint siya na siya ay susunod na hari. At nung panahon na yon, siya ay pastol ng mga tupa. Pero hindi kagad siya nakarating sa pagiging hari. Dumating ang isang sitwasyon ng kanyang buhay sa isang mabigat na challenge. Haharapin niya si Goliath. Nahihinig mo ba kayong lahat? Mabaring iniisip niya, ako pagkatapos ko mag-shepherd ba, pagkatapos ko maging pastol ng tupa, ako pala'y na ng Lord para maging hari kasi inanoint siya ni Prophet Samuel na magiging hari ng Israel, susunod. No? Pero hindi kagad doon. Dumaan pa siya sa challenge ng kanyang buhay. Dumaan pa siya sa isang matinding hamon ng kanyang buhay. Yun ay makaharap niya si Goliath. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero mga kapatid, sinamahan siya doon ng Panginoon. Although nilid siya ni Lord, kung saan ka i-guide ng Lord, si Lord magpo-provide ng lakas sa iyo. Amen po ba? Pag ginide ka where God guides, He provides. At hindi lang siya magpo-provide sa iyo ng mga financial blessings, magpo-provide siya sa iyo ng strength, ng wisdom. Amen po ba? Magpo-provide siya sa iyo ng anointing. Amen po ba? Magpo-provide si Lord. Sa kapag ginabayan ka niya doon, magpo-provide siya para sa iyo. Bakit? Ang tagumpay mo, tagumpay ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga, nananalangin kami ni Lord. Sabi namin, ito pong aming mga inaharap na challenges, Panginoon. Naharapin po namin, pero samahan niyo po kami. Amen po ba? Kasi, Panginoon, pag napahiya kami rito, makapahiya ang pangalan mo, Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? At hindi pahihin tulutan ng Panginoon. Ang
Ang sabi nga ng banal na kasulatan, yung nagtitiwala sa Panginoon, kahit kailan, hindi mapapahiya. Amen po ba? Kaya kung may mga challenges tayo sa buhay, just trust the Lord. Lakayin mo, lumakad ka ayon sa panuntunan ng salita ng Diyos na puno ng pagtitiwala sa Panginoon. That along the way, step by step, God is with you. At sasamahan ka ng Panginoon. Pagtatagumpayin ka ng Diyos, bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan. Nakikinig po ba kayo lahat? And you will overcome at malalampasan mo mga challenges na ito at ang Panginoon ay maluluwalhati sa buhay mo. Amen po ba? Kaya itong si David, dumaan siya sa ganon. Bago siya naging ganap na hari, marami siyang pakikibakang dinaanan at higit sa lahat ang pinakamatindi, yung unang-unang pakikibaka niya na walang iba kundi kay Goliath. Yun yung isang pinaka-greatest na challenge ng kanyang buhay. Although he has faced na nakaharap siya sa mga mababangis, minsan sa kanyang pagpapasto, naharap niya yung mga mababangis na hayop at napagtagumpayan niya. Ngayon, mas malaki kaysa doon sa mababangis na hayop, itong si Goliath. Well-trained, malaki, at saka talagang mahusay na mandirigma, pero hinarap niya. Pero sa pamamagitan ng isang bagito o baguhan, sa ganitong pakikibaka, nagtagumpay siya kasi kasama niya si Lord. Amen po ba? Mga kapatid, ito ang isang magandang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Although lahat tayo, si Lord nangako ng magandang mga pagkakataon at magandang future for every one of us. But along the way, there will be some challenges, there will be some testings and trials that we need to face and overcome sa magitan ng biyaya ng Panginoon. Pero isang tiyak, dahil kasama mo si Lord, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin malakas? At ipinayaon sila ng Panginoon, ang sabi ng verse 23, pagkaalis ng mga ito, pumahong si Jesus, si Jesus, sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Mga kapatid, ang pangalawang bagay na pinakamaganda, mga kapatid, towards the victories na nilalaan sa atin ng Panginoon sa mga challenges na kinakaharap natin, Jesus is interceding for us. Si Jesus na nanalangin para sa atin. Naniniwala po ba kayo lahat? Mga kapatid, si Jesus ay buhay at ngayon nandun siya sa kanang trono ng Ama, namamagitan po siya para sa atin. May mga times na tayo po'y lugmok, bagsak, depressed, discouraged, nandun ang Panginoon na patuloy na namamagitan sa Ama para abutin tayo, pagpalain tayo, palakasin tayo. Amen po ba? Maaaring minsan dahil sa ating mga depression, dahil sa ating mga wrong decisions, sa ating mga pagkakamali, sa ating mga nagawang mga hindi tama sa harap ng Diyos, kaya tayo sumapit sa mga masasalimuot na daranan ng ating buhay. But mga kapatid, the Lord Jesus is not condemning us. Hindi niya tayo nahatulan, bagkus sinasabi niya sa Ama, na tayo bigyan ng biyaya, ng kapatawaran, ng habag, para tayo makapagsimulang muli. Amen po ba? Ganun po ang Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, minsan yung iba kasi pagka ikaw ay nagkamali, nandyan si Lord, nakahanda, papaluin ka kagad ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ganun ang Panginoon sa atin. Ang Panginoon ay puno ng habag, biyaya sa ating mga buhay. Kung naniniwala kayo, magsabi kayo ng Amen. Kaya tingnan niyo po yung sinasabi po rito sa aklat ng Romans chapter 8. Tingnan niyo po ang sabi rito. Romans chapter 8 verse 34 at 34-35. Sabi, sino nga ang hatol ng kaparusahan? Verse 33, simulan ko sa 33. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino raw pong maghaharap ng sakdal laban sa atin? Sino magsasabi? Sino magsasabing tayo mga makasalanan, tayo walang kwenta, tayo ay maraming mga maling ginawa sa buhay na ito? Sino sabi? Sino maghaharap ng sakdal laban sa atin? Mga hinirang tayo ng Diyos. Sabi, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Si Kristo ba, hahatulan ba niya tayo? Parusahan ba niya tayo? Sabi, siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sabi, nandun nga siya sa Ama, hindi para tayo hatulan. Hindi para tayo parusahan. Nakikinig po ba kayo lahat? Nandun siya para sabihin sa Ama, Ama, patawarin mo na po sila. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Nagkamali po. Ang tao po mahina. May mga kahinahan, kaya Ama, patawarin mo sila. Bigyan mo ng panibagong pagkakataon at bigyan mo ng lakas
para sila ay maging maging mga mananagumpay sa kanilang mga buhay. Ganun po ang Panginoon. Amen po ba? Kaya dito si Jesus, alam ni Jesus na pagpunta nila sa dagat, meron silang makakaharap na unos, meron silang makakaharap na malalaking alon at na malalakas na hangin doon sa karagatan. Pero nandun ang Panginoon para isustain sila, tulungan sila, ipanalangin sila, mamagitan para sa kanila. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, minsan naliliglig tayo, minsan dumarating tayo sa ilang mga pagsubok. Pero mga kapatid, pinapanalangin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kumapit ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Tingnan niyo po, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, sabi rito sa Luke chapter 21, sabi rito. Luke chapter 21 sa verse 33. Nung sinabi ito ng Panginoon kay Pedro, bago itatwa ni Pedro si Jesus. Sabi po dito sa Luke 21 sa verse 31. Okay. Luke 21, 31. Parang mali yung ating ano. Ito, 22. Sa 22 pala. 22, 31. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, sabi ni Jesus, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ayan. Sabi ni Jesus kay Peter, hiniling ni Satanas na subukin ka. Pinahintulot naman. Pero ang dalangin ko, mapagtagumpayan mo. Sa ganun, pag nakabalik ka na, encourage mo naman yung iba na sila rin ay kayang-kayang magtagumpay sa anumang mga pagsubok na kanilang pwedeng daanan. Amen po ba? Kaya ang Panginoon nandun, nakaalala nananalangin para sa atin. At kaya nga si Jesus namatay, muling nabuhay, at hindi na muling mamamatay. He is forever our great high priest. Kaya sinabing great high priest kasi wala nang ibang priest na greater than Jesus. At yung mga priest, yung mga pare, yung mga saserdote, sila ay namamagitan sa mga tao para sa Diyos. Kaya nga si Jesus, ang siyang tagapamagitan natin sa ating Diyos Ama. Kaya nga pag dumadalangin tayo, we pray to the Father in the name of Jesus. Kasi yung name of Jesus, yun ang ating tagapamagitan doon sa Diyos Ama sa langit para sa kasagutan ng ating mga panalangin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At babasahin ko pa po yung isang talata. Gusto kong ma-establish tayo sa dakilang katotohanan na si Jesus namamagitan para sa atin at para sa ating mga kalagayan. Kasi kaya nga siya naging tao para maunawaan niya na tayong mga tao may kahinaan. No? Kaya yung ating mga kahinaan, nadama rin ng Panginoon. Alam ni Lord, gano'ng kahina ang tao dahil sa kasalanan. Pero siya, kahit siya naging tao, hindi siya nagkasala. Pero naintindihan na tayo kung bakit nga siya nagkatawang tao. Para sa ganun maunawaan niya ang damdamin natin, ang ating mga kahinaan, at sa ganun matulungan niya tayong lahat. Amen po ba? At siya ay makapamagitan sa atin doon sa ating Diyos Ama sa langit. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 7 verse 25, sabi doon, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya nga si Jesus ay namamagitan sa atin, nabuhay siya at nabubuhay magpakailanman to intercede for us. At tayo lahat, yung alam mo yung mga dalangin natin dumadaan sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga, alam nga sabi ng Banalang Sulatan that all the promises of God are yes and amen through our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi minsan alam niyo may mga panalangin tayo na totoo naman, minsan may mga panalangin tayo wala sa kalooban ng Diyos. Minsan bugso ng damdamin. Minsan meron tayong nakagalit. Sana madapa siya. Mga ganun. Yung mga ganun, hindi kalooban ng Diyos yun. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga si Lord, lahat ng dalangin natin dumadaan sa Kanya, yung mga hindi kalooban ng Diyos, tinatanggal niya yun. Kaya nga, ang sabi ng Bible, lahat ng mga promises ng Diyos, yes kay Jesus. Kasi, yung dinadala niya sa Ama, lahat ng kalooban ng Ama. At kaya nga lahat ng yon, yes at amen, dahil sa Kanya. Kasi yung mga hindi alis sa kalooban ng Diyos, hindi na niya sinasama.
Amen. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi siya ang tagapamagitan natin. At yun ang isang magandang bagay. Sa buhay na ito, mga kapatid, meron namamagitan sa atin. Amen po ba? Kumbaga, meron tayong backer. Pag lalapit ka kay mayor, lalapit ka kay governor, lalapit ka kay presidente, mahirap lumapit dyan. Pero pag may backer ka na malapit sa kanila, makakarating ka ron. Amen po ba? Yung kahilingan mo makakarating. Bakit? Meron kang backer. No, halimbawa, kanan kami ni governor. No? Malakas kay governor, kilala mo, close friend mo, yun ang nag-back up sa'yo, tiyak. Yung karaingan mo, makakarating ka agad kay Go. Bakit? Mahusay yung backer mo. Mga kapatid, ang backer natin sa Ama si Jesus. Amen po ba? Malakas doon. Amen po ba? At tiyak, makakarating ang ating mga kahilingan doon. Mapagpapala tayo, magtatagumpay tayo, aangat tayo, mabibless tayo sa buhay na ito. Kasi meron tayong backer, meron tayong intercessor, meron tayong mediator, none other but our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? Pwede bang palagpakan natin malakas sa ating Panginoon? Mga kapatid, yung sa verse 24, ang sabi ng banal na kasulatan na nung si Jesus na nalangin at humayo yung mga alagad, sabi, sinasalpok ng, sabi rito, nung nasa laot ng bangka ay sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagpunta sa next level ng ating mabuhay, mga kapatid, magpanghihinaan ng loob. Amen po ba? Just, sabi nga ng Panginoon kay Joshua, magpakatapang ka. Mga kapatid, in going to the next level, in facing out the challenges of our lives, mga kapatid, be courageous because God is with us. Amen po ba? Magpakatapang tayo kasi kasama natin si Lord. Totoo mga kapatid, nakakatakot ang mga hamon ng buhay. Pag nare-realize natin na hindi natin kaya at nag-iisa tayo, pero pag alam natin kasama natin si Lord, lumalakas ang loob natin. Amen po ba? Amen po ba? Diba, tulad ng sinasabi ko, yung isang bata, pag naglalakad niya sa madilim na bahagi ng gabi, natatakot siya pag mag-isa siya. Pero pag kasama niya yung tatay niya, hindi siya natatakot. Sapagat alam niya, hindi siya pababayaan ng kanyang tatay. Amen po ba? Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasama natin si Lord. Just recognize, kahit na minsan hindi mo na-feel, hindi mo nararamdaman, Lord, nandito ka ba? Panginoon, parang hindi ko nararamdaman. Mga kapatid, ang pagkilala sa pagsama ng Panginoon sa atin, hindi pakiramdam, pananampalataya. At ang pananampalataya, naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya, naniniwala sa mga bagay na kahit hindi pa nararamdaman. No? Na, Panginoon, salamat, narito ka. Kahit parang hindi mo siya nararamdaman. Kasi pag naniwala ka, na kahit na hindi mo siya nararamdaman, Panginoon, salamat, alam ko narito ka. Hindi man kita nakikita, hindi man kita nararamdaman, hindi ka man kita naririnig, pero alam ko narito ka. Pagka humakbang ka ng gano'n sa pananampalataya, ilang mga sandali mararamdaman ko siya. Yes, amen. Amen po ba? Pero ang una sa lahat, hindi pakiramdam, pananampalataya. Pag nanampalataya ka, mararamdaman mo, matitikman mo, mararanasan mo. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, kasama natin si Lord sa mga challenges sa buhay nito mga kapatid. Si Joseph, nung siya ay binenta ng kanyang mga kapatid sa Egypt, ang sabi ng banal na kasulatan, nung nasa Egypt na siya, nandun siya bilang isang alipin, bilang isang katulong. Pero ang sabi ng Bible, God was with Joseph. The Lord was with Joseph. Ang Panginoon, ang Diyos, ay kasama ni Joseph. Amen po ba? Mga kapatid, saan man tayo naroon, may mga struggles man ang buhay natin, pinakamahalaga kasama natin si Lord. Amen po ba? Ano ang karamihan? Anong magandang mga bagay pag wala si Lord? Yung mga bagay na yan ay hindi magbibigay ng ganap na contentment and satisfaction sa ating mga buhay. Pero ang pinakamasarap na larangan ng buhay natin, kasama natin si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Nandun man tayo sa taas, sa mga rurok ng tagumpay, o nandito man tayo sa baba, at maraming mga pagsubok na dinadaanan, ang pinakamaganda kasama natin si Lord. Amen po ba? Kaya nga, lagi kong pinokot, Psalm 23, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sabi ni David sa Panginoon. At yun din, nawa ang naging sabi natin lahat. Sa buhay natin, kaya si David, no? Sabi niya doon sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero sabi niya, kung lumalakad man ako sa karimlan, sabi niya, hindi ako matatakot kasi kasama kita, Panginoon. Amen. No? Mga kapatid, sa Panginoon, kahit na kay Lord tayo, minsan dumaraan talaga tayo sa mga challenges,
sa mga madidilim na bahagi ng ating mga buhay. But huwag kang matakot, kasama mo si Lord. Amen po ba? Kaya nga sabi ng aklat ng mga awit sa Psalm 56, sabi, when I am afraid, I will trust in you. Pag natatakot ako, Panginoon, sa iyo ako magtitiwala. Amen po ba? Kaya talagang marami tayong mga kinatatakutan. Amen po ba? Maging nga lang itong COVID na to, no? After 1 year, bigla na namang umano. At kaya pagtulong-tulungan po natin ipanalangin. Sabi nung napanood ko kagabi, sabi niya, sa mga karatig bansa natin, pababa na sa kanila. Napaplate na nila yung curve. Sa Pilipinas naman, biglang umangat. No, kung kailan dumating yung vaccine, saka biglang umangat. Kaya nga, nag-post ako, just asking, nagtatanong lang. No? Eh bakit naman tayo, panay ang mask natin, panay ang face shield natin, tapos panay ang hugas ng kamay natin, alcohol, tapos dumating yung vaccine, bigla pang tumaas. Ano ba nangyayari? Mga kapatid, of course, this is not something natural. It is supernatural. Ibig sabihin, may ginagawa ang kaaway. Pero higit sa lahat, na merong dapat gawin ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Ano gagawin natin? Idideklara natin ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na sa magitan ng kanyang katawan, banal na dugo. Tayong lahat ay pinagaling na. We have the immunity. We have the victory. Amen po ba? Tataboy natin ang COVID. Tataboy natin sapagat yan ay Espiritu. Amen po ba? Bakit? Sa karamihan ginagawa natin mga physical na paghahanda. Ba't na nagpe-face mask tayo, nagpe-face shield tayo, naghuhugas tayo ng kamay, nag-alcohol tayo, tapos dumating pa yung vaccine. Bakit ganun? Dumadami pa. This is not something natural. Ito ay isang gawa in the supernatural realm. At alam natin ang ating kaaway ay spiritual din naman. Pero mas makapangyarihan ang Panginoon. Amen po, ma'am? Mas makapangyarihan ang deklarasyon ng mga anak ng Diyos. Amen po, ma'am? Sa pangalan ni Jesus, magkakalit po tayo. Amen po ba ang lahat? At mas mamamayani ang pagkilos ng immunity na galing sa Panginoon. Kaya nga lagi namin dinadalangin ni Wife, Panginoon, meron man ngayong human immunization na. Pero Panginoon, mas makapangyarihan pa rin ang heavenly immunity at ang divine immunity that comes from you kasi yun binayaran ng katawan at ng dugo ng ating Panginoon. Amen po? Pero walang problema. Kung dumating sa atin ang mga immunization, huwag kayong matakot, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kasi kung darating yung vaccine, ako, pinanalangin ko na yung vaccine ko. Amen po ba? Kapag dumating sa akin, yung maritasaksak sa akin, yung makakatulong sa akin. Amen po ba? Magiging epektibo sa akin. Kaya ngayon pa lang, just pray for it. No, Panginoon, pag dumating man, ako may na-vaccine ng Panginoon, I pray, sanctify with the power of the blood of Jesus. Amen po ba? No? Kasi minsan, sa malaot madali, minsan hindi po natin maiwasan yan. Bakit talagang dumating na tayo ay although ngayon, it is a voluntary basis. Pero kung sakali, ay dumating. At kinakailangan natin magpa-inject. Huwag kayo matakot, mga kapatid. Huwag po tayo matakot. Ay, yung injection na yan, hindi pa papunta yun sa 666. Amen po ba? Amen po ba? No? At hayaan po natin na yan po ay blessing po at karagdagan. Pero of course, hindi naman dyan ang ating pag-asa, kundi nasa Panginoon. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya po, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot. Sa mga kaganapan na yan, hawak tayo ng Panginoon. Kung sakaling biglang dumarating na si 666, mga kapatid ko matakot. Kasi bago siya malantad, kukunin na tayo ni Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, kukunin na tayo ni Lord. Kaya, amen po ba? Kaya huwag tayo matakot, huwag tayo magulumihanan. Hawak tayo ni Lord. Amen po ba? Susunod mga kapatid, verse 25, mga kapatid. Sabi doon sa verse 25, verse 25 and, okay. So verse 25, sabi rito, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, dito ako sa magandang bagay. Naglalayag sila, sinasalpok ng alon, at malalakas na hangin. Pero mga kapatid, in times of our challenges, mga kapatid, tulad ng binabanggit ko, the Lord will never leave us nor forsake us. Kaya sila, pinauna lang sila ni Lord, pero sinamahan sila ng Panginoon. Kaya itong isang pinakamagandang kalagayan natin lahat, kasama natin si Lord sa bawat sandali ng ating mabuhay. Mga kapatid, kahit na po sa ating mga kahinaan, kahit na sa ating mga pagkakamali, mga kapatid, hindi tayo niiwanan ng Panginoon.
kasama mo si Lord. Nandyan siya para tulungan kang bumangon. Alam niya, minsan nagkamali ka, nagkasala ka, nakagawa ka ng hindi nakakalugod sa Kanya, pero nandyan siya para tulungan kang bumangon. Amen po ba? Kasi sino bang hindi nagkakamali? Sino bang hindi nagkukulang? Lahat naman tayo nagkukulang. Pero nandyan lagi ang Panginoon para bigyan tayo ng isang panibagong pasimula, second chances. At si Lord maraming second chances sa ating mga buhay. Pero titiyakin natin na kapag tumanggap tayo ng biyaya at lakas ng Diyos, titiyakin natin lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ang biyaya ng Diyos nagbibigay ng panibagong lakas sa atin para hindi na tayo muling madapa. Amen. Yung nakikinig magsabi ng amen. Kasi pag lagi kang nadadapa, siyempre ikaw rin ang magagalusan. Ikaw rin ang masusugatan. Kaya kapag ikay na laging nadadapa sa lugar na yon, abay pagdaan mo ulit sa lugar na yon, mag-ingat ka na. Na dito ko laging nadadapa, meron dito nakakatalisod Kaya dapat, ingatan mo na. Nakikinig po ba kayong lahat? Bakit? Kasi pag lagi kang nadadapa doon, bakit mabubulang ka, masugatan ka, ikaw mahihirapan. Although si Lord laging nandyan, handa kang patawarin, pero ikaw mahihirapan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Anong ibig kong tukuyin? Pag kayo isang kasalanan, alam mo na nagawa mo, pinatawad ka ni Lord, huwag mo na ulit-ulitin kasi ikaw rin ang mahihirapan. Ikaw rin ang masasaktan. Ikaw rin ang magdudusa. Pinapatawad ka ni Lord for you para magkaroon ka ng second chances at magbigyan ka niya ng lakas para magtagumpay. Amen. Pag nagtagumpay ka, makikita mo, hindi ka na masasaktan. Magiging masaya ka na, mapayapa, no? At pagdulog mo kay Lord, walang agam-agam na ikay nakakadulog sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, wag natin kalilimutan na anumang sitwasyon ng ating mga buhay, the Lord is never leaving us and never forsaking us. Totoo po lagi yan. Kasi pag sinabi natin ikaw, marami kang kasalanan, iiwanan ka na ni Lord. Ibig sabihin, hindi totoo yung salita ng Panginoon. Iiwanan din pala niya tayo. Pero mga kapatid, anuman ang mangyari, hindi ka iwanan niya. Amen. Amen po ba? Kasi nandun siya para tulungan ka, agapayan ka, bigyan ka ng panibagong chances, bigyan ka ng lakas. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Minsan lang tayo, ini-snap lang natin siya. Minsan kasi, alam nyo, isang katotohanan, pag lagi tayo nakakagawa ng mali, minsan nahihiya tayo kay Lord. Pero alam niyo ba, yung hiya na yon, kay Satanas yun. Sabi niyo, mahiya ka naman kay Lord. Tatalo-talo ka, tapos anong pinagagagawa mo sa buhay mo? Ganun dadalo. Mga ganun. Pero sa kaaway, ang Holy Spirit lagi sasabihin, bumalik ka. Si Lord, mahal ka. Si Lord, handa kang patawarin. Yun ang sa Panginoon. Amen po ba? Bumalik ka. Amen po ba? Amen. Kahit ano man, kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng karami, bumalik ka lang. Amen. Handa kang patawarin ng Panginoon. Amen. At alam mo, pag naranasan mo yung dakilang kapatawaran at pag-ibig ng Diyos, ayaw mo nang mahulog ulit sa pagkakamali. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya bumalik ka lang. Hindi ka itatabi ng Diyos. Hindi ka itatabi. Alam ni Lord, meron ka mga weaknesses, pero lumapit ka sa Kanya. Ikaw man ang mahina, malakas ng Diyos mo. Amen po ba? Bibigyan ka niya ng Kanyang kalakasan. And you will never be the same again. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, yan ang isang magandang bagay, hindi kayo iwanan ng Panginoon. Kaya nung si Adan nagkasala, hinahanap siya nila. Adan, nasaan ka na doon? Si Adan naman nagtatago. Nahanap siya ng Panginoon na Adan. Nasaan ka? Actually, alam naman ni Lord. Si Adan lang ang hindi niya alam na nagtatago na siya kay Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya mga kapatid, si Lord di talaga tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Huwag ka lang tumalikod sa Kanya, huwag mo siyang isnabin. Hindi magiging ganap at masaya ang buhay mo apart from Him. Lahat na masaya sabi namin. Ilang bagay na lang po mga kapatid, verse 26 and verse 27. Sabi doon sa verse 26 at 27, sa kinilabutan sa takot ng mga alagad nang nakita nilang lumalakas sa ibabaw ng tubig ang Panginoon. Sabi nila, multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus, ito. Mga kapatid, ito pong isang dakilang katotohanan. Whenever you feel the Lord, fear leaves. Kapag ka nararamdaman mo si Lord, umaalis ang takot. Amen po ba?
Pag naramdaman mo si Lord, nawawala lahat ng bigat, ng takot, ng alalahanin, nawawala lahat. Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Kaya nga, kapatid, wag po nating hahayaan na hindi po natin makasalamuha si Lord through our prayers sa araw-araw ng buhay natin. Kasi sa buhay na ito talagang minsan may mga takot, may mga pangamba, may mga problema, may mga challenges. Mga kapatid, pag na-feel mo si Lord, gagaan lahat. Kahit na gano'ng kabigat yung nararamdaman mo, pag na-feel mo siya, magaan lahat. Amen po ba? At dapat nating malaman mga kapatid, ang tagumpay po nating lahat, nagsisimula sa prayer room natin. Amen. Kasi ang tagumpay nagsisimula dito sa ating puso't kalooban. Bibigyan tayo ni Lord ng assurance, anak, tapos na. Anak, matagumpay ka na. Anak, iaalis na kita sa kalagayan yan. Iaangat na kita kasi tapos na ang season mo sa mga pagdurusan yan. Gusto ko tagumpay naman at maliligayang araw ng buhay mo. Amen po ba? Mga kapatid, once you feel the presence of God, yung anumang takot at agam-agam, umaalis po yan. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo lahat? Kasi si Lord liwanag. Pag dumating yung liwanag, nawawala yung dilim. Amen po ba? Kasi isang kwarto, madilim. Pag binuksan mo yung ilaw, lumiliwanag, nawawala yung dilim. Kasi dumating ang liwanag. Pag na-feel mo yung liwanag, walang iba kundi si Jesus, aalis yung katihin. Aalis ang kabigat. Aalis ang mga problema. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga yung mga alagad, takot sila, nakita sila, may naglalakad sa tubig. Pero sabi ni Lord, ako ito. Huwag kayong matakot. Kaya nung mapil nila yon na si Lord ito, biglang nawala ang kanilang mga takot at agam-agam. Mga kapatid, whatever trial or testing you are facing or challenges in your life that you have, mga kapatid, tiyakin mo lang, Lord, samahan mo ko rito. Amen po ba? At si Lord naman, hindi ka tatanggihan. Kapag sinabi mong, Lord, samahan mo ko rito, kailangan kita rito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya si Lord, sinamahan sila at grabe ang ginawa, lalo na kay Peter. Nung sinabi ni Peter, Panginoon, pupunta ako dyan, Panginoon, kung ikaw nga yan, lalakad ako dyan. Sabi ng Panginoon, halika. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga mga kapatid, lumapit tayo kay Lord, siya ang ating tagumpay. Kaya sabi sa verse 28, mga kapatid, nung lumakad si Peter sa tubig, sabi, ang binigyan ko po ng pansin, ay sa verse 28, sabi rito, sabi ng Panginoon, at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparayanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya tumunsad si Pedro sa bangkat, lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Ayun nga lang. No? Ganda rin yung pasimulaan. Kaya lang nung later part, alam niyo, pag nakatingin tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin, katulad ni Pedro, na naramdaman niya yung malakas na ihip ng hangin, doon na siya na-focus. Natakot na siya. At unti-unti na siyang lumubog kasi nawala na ang focus niya kay Jesus. Pag nawala ang focus natin kay Jesus, mga kapatid, natural, matatakot tayo. Amen. Hindi natin alam anong mangyayari. Magtatagumpay ba ako nito? Kasama ko ba si Lord? Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Mga kapatid, if you set your heart, your eyes, your faith on Jesus, you will rise above your challenges and situations in life. Maangat ka sa buhay nito. Maangatan mo yung mga problema, mga challenges, mga testings, mapagtatagumpayan mo. Amen po ba? Malalampasan mo. Amen po ba? Just recognize Jesus. Sa Kanya tayo pumukos kahit na minsan parang wala ng pag-asa. Panginoon, salamat, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking tagumpay. Amen po ba? Kahit na minsan di natin alam, how will it happen? Paano yan mangyayari? Paano magaganap? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Basta't mahalaga mga kapatid, focus lang sa Panginoon. Katulad ni Moses, nung sila'y nahabol ng mga Egyptians, tatakbo nila, napunta sila sa harap ng Red Sea, wala na silang masulingan. Pero sabi ng banal na kasulatan, si Moses tumingin sa taas. He looked up unto God. Amen. Mga kapatid, tumingin ka kay Lord. Amen. Meron siyang magagawa para sa iyo. Yung mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin, minsan hindi na natin kayang ayusin. Hindi na natin alam paano gagawin natin, mga kapatid. Pero mga kapatid, si Lord alam niya. Sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo umasa. Amen. Maraming minsan may mga wrong decisions tayo in life.
Minsan may mga mali-mali tayo, kaya nagkakaganito. Pero mga kapatid, tumingin ka sa Kanya. Handa ka niyang patawarin. Handa ka niyang ayusin. Amen po ba? At handa ka niyang bigyan ng tagumpay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bakit? Marami namang mga makasalanan, di ba? Tinulungan din ng Diyos. Amen po ba? Eh bakit tayo mga anak ng Diyos? Hindi ba tayo kaya? Lalo na tayo mga anak ng Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin malakas ng ating Panginoon. Lalo na yung mga anak ng Diyos, ang concern ng Panginoon nasa atin, nakapokus siya sa atin, nakatingin siya sa atin. Tayo ang una niyang pinapansin pag tumawag tayo. Kaya nandiyan siya mga kapatid. Kung yung mga makasalanan, mga drug addict, mga mamatay tao ay kinalingan ng Panginoon at ngayon nakilord na. Tayo pa kayang mga anak ng Diyos na dumaan sa mga challenges of life ang hindi pakikinggan at hindi tutulungan ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tumawag ka sa Kanya, nandyan siya, nakikinig siya, tutulungan ka niya, aabutin ka niya, at ang tagumpay mo, tagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Kaya naman mga challenges ng buhay mga kapatid, just look up unto Him, set your heart upon Him, focus on Him. Amen po ba? Hebrews 12, lagi natin binabanggit that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga kapatid, siyang nagpasimula ng pananampalataya ito, tatapusin niya ito. Amen po ba? At tatapusin niya ito, tayong lahat ay mga mananagumpay, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi ka niya pababayaan na ikaw ay mailugmok ng problema na yan. Kumapit ka at ipagkatiwala mo sa Kanya. At kaya nga si Peter, nung siya yung lumulubog na dahil nadama niya yung malakas na ihip ng hangin at yung alon, unti-unti siyang lumubog, pero tumawag siya sa Panginoon. Lord, sagipin mo ako, Panginoon. At si Jesus, agad siyang inabot at iniangat siya ng Panginoon. Amen po. Ang sabi lang sa kanya ng Panginoon, ba't nag-alinlangan ka? Mga kapatid, huwag kang mag-alinlangan. Amen ba? Si Lord ay para sa iyo. Amen po ba? Tutulungan ka niya, iaahon ka niya. Dadalhin ka niya sa mga pangakatuparan ng pangarap mo, maniwala ka lang. Amen. Kaya talagang natin malakas ng ating Panginoon. At bilang panghuli mga kapatid, sabi po doon sa verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Mga kapatid, yung panghuli, when Jesus enters in, everything would be alright. Pag nandun si Lord, lahat magiging maayos. Amen po ba? Kaya lang talagang paayos mo lang kay Lord. Kasi minsan pag nag-ayos si Lord, talagang minsan may mga dapat din tayong i-adjust sa buhay natin. Minsan pag nag-ayos si Lord, minsan mayroong mga bagay na isa-sacrifice ka, medyo masakit para sa'yo, pero just let Him in. Hayaan mo siyang pumasok. Hayaan mo siyang mag-ayos. But in the long run, it would be better for you. At magiging all would be well for you. Para sa buhay mo, para sa kinabukasan mo. Kasi nandun siya at kasama mo. Amen po? Kaya sabi ko nga sa inyo, pag si Lord, pag dumating sa buhay natin, nakikinig pa po ba kayo na? Si Lord, pag dumating si Lord sa buhay natin, let Him be the Lord of our lives. Hindi siya darating na bisita lang. Hayaan mo siyang pagharian ka. Amen. Alam niyo yung mga bisita sa bahay natin, hanggang sala lang. Hindi pwede sa kwarto. Hindi pwede sa ibang area ng buhay natin. Bisita lang. Kaya hanggang salas lang siya. Pero si Lord hindi po bisita. Pinapasok natin siya, hayaan natin siyang maghari sa buhay natin. At pag naghari siya, sasabihin ko sa iyo, magiging pinakamaganda at pinakamasaya ang buhay mo. Amen po ba? Kasi pag yung pinagharian niya yan, patungo sa paganda ng paganda, pausay ng pausay, pagaling ng pagaling, paangat ng paangat. Amen po ba? At pasagana ng pasagana sa buhay mo kasi hinayaan mong maghari ang ating Panginoon. Kaya nga sina Pedro, dun sa Luke chapter 5, wala silang mahuli. Pero nung si Jesus pumunta sa bangka ni Pedro, at sabi ni Jesus, sige, pumalakad ka ulit. At nung pumalakad si Pedro kasama si Jesus, magdang si Pedro, magdamagdang ng isda. Nang wala si Jesus, walang nakuli. Pero umagang-umaga, matindi ang liwanag. Ayaw lumabas ng mga isda pag maliwanag. Pero sabi ni Jesus, halika, pumunta tayo sa laot.
Ihulog mo yan lambat. At hinulog nila ang lambat. Nung makahuli sila, sobra-sobra. Halos lumubog yung bangka nila sa dami ng kanilang nahuli. Amen. Bakit? Kasi kasama nila si Jesus. Amen. Pag kasama mo si Lord, may mangyayaring maganda. Amen po ba? All would be well with you. And it will be all right kasi kasama mo siya. Kaya mga kapatid, kanya-kanya po tayo. Sa bawat araw ng buhay natin, just recognize it. Panginoon, pag-arayin mo ang buhay ko. May mga challenges ako, hindi ko alam ng gagawin ko. Pero Panginoon, patnubayan ko. Amen po ba? At makikita mo ang tagumpay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sa kahuli-hulihan, ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 33, nung dumating si Lord, sabi ng Bible, sinamba nila ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, part ng ating buhay, sumasamba lagi sa Panginoon. Nagpapasalamat sa Panginoon at dinadakila siya for the wonderful and great things and great plans that He has for us.